just sharing. Okay? A few days ago, ang isa sa mga pinakamainit at trending na news ay tungkol dito sa digmaang Iran at saka Israel. So, ayon sa ulat, ito ay nagsimula noong pinatay ng mga Israel ang ilan sa mga leaders ng mga Iranian dahil sinasabi ng mga Israeli na ang mga ito ay mga terorista. Okay. Dahil diyan gumanti ang Iran. Kaya nagpalipad ito ng maraming mga missiles patungo sa Israel para maghatid ng distraction. Ngunit fortunately, mayroon yung yung panangga ang Israel. Kaya naging minimal yung distraction. Okay. Ngayon, kung sana, the best way, bigayan, ang mga Arab countries sana, i-recognize na yung existence ng Israel. Ngayon, ang Israel naman ay palayain yung mga teritoryo na kanyang nasakop. Okay? Kaya lang parang malabo dahil nga yung digmaan ng yung mga Diyos, Christian at saka mga Muslim ay since biblical times, kaya sinasabi na tuloy-tuloy yan, ano? Okay. Ngayon, i-analyze natin sa digmaan na yan, ang Israel kaya ay mag-give up o surrender dahil maliit lang kanyang population at saka maliit lang ito. Okay, sa palagay ko, hindi surrender o give up ang Israel sa mga Arab countries. Why? Kasi ayaw na niyang maulit yung nangyari sa kanila noong World War II o even before. Kasi ano bang nangyari sa kanila? During the time of Hitler, ang mga Diyos ay ay nakatira yan sa mga iba't ibang bansa sa Europe at sa Amerika at iba pang kontinente. Okay? Ngayon, they live as minority groups. Kaya most of the time, sila ay second-class citizens lamang sa mga lugar kung saan sila nakatira. Dahil dyan, kawawa sila. Ngayon, ang pinaka-ultimate na pagkawawa sa kanila ay during the time of Adolf Hitler in Germany. Okay, si Adolf Hitler naging diktator ng Germany in 1933. Pagkatapos naging diktator. Dati-dati chancellor muna, pagkatapos he made himself a dictator with unlimited power. Ngayon, noong World War II, grabe yung na-experience ng mga Diyos under the Germans. Hindi lang yung mga Diyos sa Germany ang kawawa, kundi pati yung Diyos from other countries na nasakop ng mga Aliman. Okay, so imagine sila ay pinapatira sa tinatawag na concentration camp kung saan sila ay nagtatrabaho ng walang ang kanilang property ay kino-confiscate, ang kanilang ari-arian kinukuha yan o sinisira. Kung gusto silang patayin na lang. There were times na ginawa silang parang experiment, ginawa silang subject for medical experiment.
ng mga German doctor. So, kawawang-kawawa sila. So, pagkatapos after World War II, it was estimated that mga 6 million Diyos ang namatay. So, kanyan, bali feeding population na yan ng isang bansa, no? O, bali ganyan ang population ng Israel sa ngayon. Mga yan, 3 millions lang. Kasi ang Israel ay isang maliit na bansa. Ngunit advanced din, ano? Progreso din. Ngayon, yan ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga Israeli na magtatag ng sariling bansa. Kaya nga, a few years after World War II, so naitatag ang State of Israel. In fact, ang gusto nilang maging pinuno ay si Albert Einstein. But then, sabi ni Albert Einstein, ang science ay different sa politics. So, sila na lang, ano. Kaya, yon. Ngayon, ilang days pagkatapos i-establish yung State of Israel, sinalakay ito ng mga Arab countries. Ngunit bagamat maliit sila, kaunti sila, they were able to beat o tinalo nila yung mga Arab countries. Kaya the point is, hindi magsusurrender ang mga Israeli sa mga Arab countries. Kasi ayaw nila na mangyari yung nangyari sa kanila noong World War II. Ayaw nila na muli sila ay magiging second-class citizen. Pagkatapos, naniniwala din sila na talagang ang Palestine ay lugar ng mga Diyos. Okay, pagkatapos, ito rin yung isang nabasa natin, ano? Okay, bakit mahirap matalo ang mga Diyos? Una, the Jews are the chosen people of God. Okay? Pagkatapos, second reason, maraming mga matatalinong mga Diyos, naniniwala ako dyan. Just like si Albert Einstein, si Karl Marx, at iba pang mga scientists, at iba pang mga industrialists and so on. Okay? Pagkatapos, ayon sa ulat, marami din mga negosyo sa Amerika ang pag-aari ng mga Diyos o kontrolado ng mga Diyos. Kaya, yon, very close yung relation ng United States at saka Israel. So, sana ang masasabi natin sa mga Arab countries, pabayaan na nila mag-exist ang Israel. Anyway, kung tumutulong naman. Pagkatapos, ang Israel naman, halimbawa, yung mga lupain na nasakop nila na galing sa mga Arabo, so ibigay nila. But then, isa pang rason, itong mga Arab countries sana, wag nang mag-resort sa terrorism. Maraming mayaman na bansa sa mga Arab countries. Bakit gamitin nila yung pira sa terrorism? Sana gamitin nila yan for the development, for the welfare of the people. Okay, muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.